Video editing is one of the most required things sa pag-vlog or creating content sa YouTube. Sa pamamagitan nito, mas nagiging maganda or entertaining, informational ang mga video na ina-upload ng content creator. And in this video, we are going to talk about the difference ng pag-edit sa phone and sa computer, as well as its advantage and disadvantages or pros and cons. Hi guys, CJ nga pala. Sa channel na to, gumagawa ko ng videos about computer as well as videos about creating a content just like this one. Kaya kung bago ka lang, mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga future uploads ko. Okay guys, so for the record, hindi nyo kakailangan ng mala-impactong skills sa pag-edit kung gagawa lang naman kayo ng mga simpleng video. Well, simpleng video nga, di ba? What I mean is, hindi nyo kailangan ng bachelor's degree for video editing kung ang i-edit nyo lang naman ay yung mga vlogs or parang gantong video. Number one na kailangan nyo guys is creativity. Well, without creativity, walang mangyayari sa video na ginagawa nyo. Kahit gaano pa ka-high-end and gaano pa kamahal yung mga video editing softwares na meron kayo, without creativity, hindi magiging entertaining or hindi magiging informational or walang mangyayari totally sa videos nyo. Pero going on to the main topic, saan nga ba mas maganda mag-edit ng video? Sa smartphones ba or sa computer? Well, nakadepende naman kasi yan. Kung starting pa lang kayo, like bago pa lang kayo sa YouTube, bago pa lang kayo nagke-create ng content or bago pa lang kayo sa pag-vlog, kung may phone ka, well, you're pretty much settled. Well, sa smartphones kasi nowadays, pwede kang mag-film, pwede kang mag-edit, pwede kang mag-vlog, pwede kang mag-livestream. Parang halos lahat pwede mo nang gawin pagka meron kang smartphones, no? Siyempre, hindi ka pwedeng kumain yung mga ganyang bagay, no? Pero when it comes to content creating or content creation or kung ano man tawag nyo dyan, pagka may phone ka, okay ka na eh. Pwede ka mag-vlog, pwede ka na rin mag-edit dyan, no? So, kumbaga parang all-in-one package na yan. Pero ganun pa man, let's talk about some of the pros and cons ng pag-e-edit sa smartphones. First advantage niya is portable. Well, obviously, kahit saan pwede mo dalhin, kahit saan pwede kang mag-edit, and pwede kang mag-edit gamit ang smartphones mo anytime. Pag nasa biyahe ka, tapos kailangan mo na mag-edit kasi behind ka na sa schedule mo or sa upload schedule mo, or pagka naman nasa school ka tapos walang klase. Basically guys, kasi kahit nasaan ka, basta may dala kang phone, pwede ka na mag-edit. Pangalawa, simple lang. Unlike sa mga editing software sa computer, di hamak naman na mas user-friendly ang mga editing applications sa smartphone. Third, less electricity consumption. Hindi mo naman kasi kailangan isaksak sa outlet ang cellphone mo or ang smartphones mo habang nag-e-edit kayo, di ba? Pero syempre, make sure naman na meron kayong enough battery kung mag-e-edit kayo. Unlike sa computer naman kasi, kailangan itong nakasaksak every time, each and every single time na gagamitin mo ito. Number 4, cheap. Smartphones are way cheaper than computers. Well, obviously, hindi mo kakailanganin mag-invest ng tens of thousands of pesos para makabili ng smartphones na pang-edit. Yung iba nga, smartphones lang na worth 5,000 pesos, nakakapag-edit na sila. Ayan ay ilan lamang na advantage ng paggamit ng smartphones pagka mag-edit kayo. Para naman sa cons or sa disadvantage, unang-una is kung mag-edit kayo ng videos para sa cinematics or short films, or need mo ng mga features like color grading, color balance, or kung ano man yan, well, yari ka na. Kasi di hamak naman na mas marami kang options sa mga editing softwares sa computer. Okay, so I know meron din namang mga applications na merong ganitong features sa smartphones pero hindi kasi lahat. Next is yung the process of editing itself. Well guys, huwag kayong mag-alala kasi natry ko nang mag-edit sa phone and hindi siya ganun kadali. I don't know, siguro hindi lang ako sanay pero talagang mahirap eh. Mahirap talaga kasi. Lalo na kung may mga effects kayo sa video na gustong gawin or gustong ilagay. Like for example, gusto nyong mag-zoom in para sa mga important part ng video, gusto nyong mag-cut or gusto nyong i-split yung video sa perfect moment, or basically gusto nyong gumawa ng mga cinematics or short films. Sa pag-e-edit kasi sa phone guys, ang gamit nyo is yung kamay nyo or yung daliri nyo, to be specific. Sa computer naman kasi, however, ang gamit nyo is yung mouse. Hindi ko alam kung nagigets nyo yung gusto kong i-point out dito, pero yung iba dito alam ko makaka-relate. Pag gamit mo kasi ang daliri mo sa pag-e-edit,
well, katulad nga sa smartphone, gamit mo ang daliri mo, hindi masyadong on point or hindi talaga on point ang pagkaka-cut or pagkaka-split mo ng video. Next one is yung interface. Since editing from your smartphone ay mas user-friendly kesa sa computer, minsan kung ano lang yung makita nyo sa interface neto, ayun lang yung meron sila or ayun lang yung kayang i-offer ng application. Kumbaga parang kulang-kulang. And that's it guys for the smartphones. Ayan ay iilan lamang sa pros and cons. Medyo subjective kasi ang topic natin today, kaya kayo na ang bahalang mag-judge. Moving on, pag-usapan naman natin ang pros and cons ng pag-e-edit sa computer. For the pros or advantage, number 1, if you're into in-depth or mas matindihang pag-e-edit ng mga videos, for example, cinematic videos, short films, definitely, mas magandang mag-edit sa computer. Because mas marami ang mga options or features ng mga editing softwares sa computer. For example na lang, mas ma-enhance mo ang color balance, color depth, or saturations ng videos mo. Another one is makakakita kayo ng significant change or boost sa quality ng videos nyo pag sa computer kayo nag-edit. Don't get me wrong guys, I'm not saying na pangit ang quality ng videos pagka sa smartphones kayo nag-edit. Ayun nga lang, mas marami ka kasing options sa computer or sa editing softwares ng computer na maaaring wala sa smartphones. Like for example, yung pagre-render or pag-export nyo ng 60 FPS or frames per second na video. Or pagka mag-i-import kayo ng 120 frames per second into a 60 FPS na timeline. Yung pag-e-enhance ng audio quality, yung pag-increase or pagdagdag ng bitrate ng audio, and etc. Okay, so that's it for the pros. Now, let's move on sa cons. Okay, so unang-una sa lahat, unlike sa smartphones, hindi cheap ang mag-edit sa computer. Kasi kailangan nyo ng, of course, computer. Pero hindi basta-basta computer. Kung gusto nyong ma-achieve yung real editing vibes, kailangan nyo ng mataas na computer specs. And we all know naman na hindi ganun kadali ang mag-invest sa isang computer. Also, lahat or halos lahat ng video editing softwares sa computer ay may bayad. Pwede kayong mag-avail ng trial version pero after nun, wala na. Hindi ko kayo ini-encourage na mamirata or mag-crack ng mga editing softwares, mapa-computer man yan or kahit sa smartphones. Please guys, just don't do it. Kung kinakailangan nyo magbayad for the full version, please do so. Kasi mas marami kayong benefits dun eh. Another drawback or cons sa pag-e-edit ng videos sa computer, hindi user-friendly ang mga applications dito. Napakadaming pindutin, ang daming kakalikutin. And kinakailangan ng mahaba-habang oras ng pag-aaral or pagsa-self-study para dun sa video editing softwares kung gusto nyong makampante gamitin ito. And we all know naman guys na investing time sa mga bagay-bagay, kahit nasabihin na natin gusto natin yung mga bagay na yon, hindi ganun kadali. Pero still, at the end of the day, worth it naman ang lahat ng yan. Dagdag pa sa cons, unlike sa smartphones ulit, ang computer, well obviously, hindi ito portable. So meaning, kailangan na nasa harap ka ng PC mo or nasa harap ka ng computer mo for an extended period of time habang nag-e-edit. And there you have it guys, general information lang naman para sa pag-edit ng videos gamit ang smartphones and computers. Kung ako ang tatanungin, siguro sa opinion ko, hindi naman sa nagiging bias ako, pero mas pipiliin ko talaga mag-edit ng videos sa computer. Siguro dahil na rin na dito ako nasanay, dito ako basically dito ako una nagsimula, no? Never talaga ako nag-edit sa phone. Tinry ko lang siya once, napakahirap. Pero siguro kahit nasabihin ko na or sabihin na natin na hindi ako dito nagsimula or wala man akong computer dati, tas ngayon lang ako nagkaroon, mas pipiliin ko pa rin talagang mag-edit sa computer kesa sa smartphone. Ewan ko kasi talagang mas nagagandahan ako sa outcome ng mga videos pagka sa computer kayo nag-edit unlike sa smartphones. So, as always, like, comment, share, and subscribe. Like nyo yung video kung nagustuhan nyo. And comment kayo sa comment section down below, guys. Let me know kung saan kayo nag-edit kasi curious lang akong malaman. Are you using your smartphone or computer na ang gamit nyo ever since? Also, kung gusto nyo mapanood yung latest upload ko, click or tap nyo lang yung unang video. Kung gusto nyo pang mapanood ang iba ko pang guides, tips, and advice para sa mga content creators, click or tap nyo lang yung second video. Subscribe kayo sa channel guys by clicking or tapping the button down below kasi nag-upload ako twice a week, every Sunday and Wednesday. Once again guys, my name is CJ and magkita-kita tayo sa susunod kong video. Kus!